Yeah. Hello, good afternoon, good morning, and good evening. Welcome back sa ating tawag doon, Human Rights class. And I believe we are done with our Bill of Rights natin. No? So tapos na tayo. I hope may natutunan kayo and I'm sure naman may natutunan kayo. So magagamit niyo yung Bill of Rights to protect your basic human rights dito sa country natin. So pagka may mga questions kayo or may mga nalilito kayo, just go back to the video para panoorin nyo ulit. And today, this week, ito na yung start ng ating midterms and so siguro sa mga susunod na mga susunod na mga lectures, magpapa-activities na ako, but for now, we will be lecturing a different parang international law or international humanitarian law, which is related pa rin naman sa ating human rights law, no? So, ang lecture natin ngayon, ang tinatawag nating Understanding the Basic of International Humanitarian Law, no? So, pag-aaralan natin kung ano yung International Humanitarian Law or tinatawag na IHL. So, pag sinabing International Humanitarian Law, ibig sabihin ito ay covered sa lahat sa buong mundo, no? So, lahat ay nag-a-abide dito. So may usapan yung mga countries sa buong mundo na they will abide with the rules of the humanitarian law. So we will be proceeding now with our subject or subject matter for the day. So understanding the basics of international humanitarian law. So first is the reality of war. So over the past 3,400 years, humans have been entirely at peace for only 268 of them, or just 8% of recorded history. Sabi dito, sa over 3,400 years daw ng human existence, 268 lang dun ang at peace ang human civilization, no? So sa 3,268 lang na years ang at peace ang human history, or just 8% of the recorded history. Anong ibig sabihin nun? Majority ng existence ng human being meron digmaan, laging may gulo, no? So right now, are we at peace or are we at war? So of course, alam nyo na yan, sa buong mundo, kung buong mundo ang pagbabasihan natin, maraming war. Merong war sa Syria, merong war sa Israel, kalaban nila Pakistan, may war sa Afghanistan, kalaban nila yung Taliban. Dito sa Pilipinas, meron tayong war. Ang kalaban natin, yung mga NPA natin or yung mga Abu Sayyaf or yung mga terrorist natin, no? So mahirap ma-attain yung absolute peace. So over the history, hindi na 8% chance of attaining it in a year. Parang kung lumalabas, kung babasihan natin yung record. So merong war palagi sa buong mundo or sa human existence. So next is, what is IHL? No? So International Humanitarian Law or IHL is a law of armed conflict or tinatawag nating law of war. Sir, meron pala tayong tinatawag na batas sa digmaan. Oo, meron, no? So meron pa tayong tinatawag na law of war. War na nga, sir, tapos may batas pa. Dito malalaman nyo, no? So basahin natin. So set of rules which aims to limit the effects of hostilities for humanitarian reasons. So sabi dito, ito daw yung mga set ng mga rules na nag-aim to limit, mabawasan ang effects of hostility or damage for humanitarian reasons. Ini-aim daw niya na mabawasan yung damages sa mga humanitarian reasons. Of course, yung mga civilians natin. To protect those not or no longer participating in hostilities. Para daw maprotektahan yung mga hindi kasali or hindi nakasali sa digmaan and restrict the use of weapons and methods of warfare. Pinagbabawalan daw din nito yung paggamit ng mga specific type of weapons. So ang IHL or International Humanitarian Law aims to limit daw yung damages sa for humanitarian reasons. Infrastructure, human lives, economy. So and then another is protect those who are no longer participating in hostilities. Ini-aim niya na maprotektahan yung mga hindi kasali dun sa digmaan. And last is restrict the use of weapons and methods of warfare. May pinagbabawalan silang mga weapons na gamitin. Like yung mga weapons of mass destruction, no? Ano ba ang mga pinakasikat dyan? So ang pinakasikat dyan is the nuclear bomb. Kasi pag ginamit mo na yun, it will entirely wipe out
community or the entire city. So yung mga hindi naman kasali sa digmaan, bata, babae, matanda. So yung mga businesses, yung mga hayop, mga poultry, livestock, they will be all annihilated. So meron tayong mga weapons na mga ipinagbabawal sa digmaan. So sabi rito, when does IHL apply? So kailan daw sir nag-apply ang IHL? So sabi dito, IHL concerns international armed conflicts or between countries. So mag-apply yung IHL pagka between countries siya. So countries to countries, like for example, nag-away ang America and China. So may agreement yan sila kung paano yung rules of war na tinatawag nila. But syempre meron ng existing which is the IHL. So non-international armed conflicts takes place within one country. So ito, countries to countries. Let's say for example, America and China. Huwag niyo na idama yung Pilipinas diyan kasi I doubt na magiging war ang tinatawag niyan. So kawawalan tayo. So international armed conflicts, countries versus countries, and non-international armed conflicts takes place within one country. Dito tayo papasok sa non-international armed conflicts. So ang kalaban natin dyan, the Philippine government versus our closest friend, the New People's Army, and the Abu Sayyaf, mga ISIS dito sa Pilipinas or yung mga Maute, and many more. So marami tayong kalaban. Sabi dito, IHL applies to all parties to a conflict regardless of who started it and regardless of formal declaration of the existence of armed conflict. So, ang international humanitarian law ay applied for both parties. So, regardless kung sino nag-start, automatically applied yan sa kanila pagka meron silang they're at war. So, sabi rito, who does the IHL protect? Sir, sino bang pinoprotektahan ng international humanitarian law? So sabi rito, IHL protects those who are not or no longer fighting. So yung mga hindi kasama sa digmaan or hindi na lumalaban such as civilians. Civilians, matik, civilian, wala namang kinalaman yan eh. So gusto lang naman mabuhay niyan, gusto lang naman magtrabaho, kumita, umuwi sa pamilya nila. So pag digmaan, walang pili ang digmaan. So kaya mayroon tayong IHL para malimit yung damage sa civilians. Next. Medical and religious personnel, both military and civilian. So, kung mapapansin nyo, meron tayo, isa sa batas ng IHL ay protektahan or hindi isali ang mga medical personnel and religious personnel, both military and civilian. So, sa IHL, bawal or sa rules of war, bawal pumatay ng mga medical and religious personnel. So, both military and civilian. So, pag may mga medic, bawal yung barilin, no? So, applies to both parties. At saka yung mga religious personnel, mga pari, imam, pastors. Kasi pagka nasa digmaan yung mga yan, kahit na nakasuot sila ng combat uniform nila, makikita sa patch nila or makikita sa mga suot nila na kung ano yung purpose nila. Kung sila ba ay medic, sila ba ay pare, sila ba ay whatsoever. At saka isa i-add ko na rin, no, bawal din sa IHL galawin ang mga holy sites such as church, Quran, and mga religious artifacts. So bawal galawin 'yon, no? Bawal barilin, bawal pagtaguan. So bawal. So sa IHL pinoprotektahan din niya yung wounded, the sick, shipwreck fighters. So pagka under sila sa IHL, pagka wounded na yan, kahit na combatant yan, hindi nila pwedeng galawin yan. Sick, yung mga sick, hindi nila pwedeng katulad ng medical and religious personnel, yung hospital din, no? Yung hospital pala, bawal din palang galawin yun. Bawal pasabugin, bawal pasukin, bawal i-raid. Kasi yung hospital only tends for the sick people, no? Hindi na yun pwedeng lumaban. Kasi sa war, pag hindi na pwedeng lumaban or hindi na pwedeng mag-bear arms yung tao, hindi na siya pwedeng galawin or hindi na siya pwedeng patayin or hulihin or ikulong. So, medical and religious personnel, included na dito ang hospital and mga churches. So wounded, sick, shipwreck fighters. So yung mga shipwreck, yung mga pag nasira na yung nila, yung boat nila or yung kanilang warship, pwede silang kunin ng enemy ship pero hindi sila gagalawin. So kumbaga iano lang sila and then ito turn over sila or depende, minsan kasi tinatawag silang prisoner of war, no? So prisoner of war na sila.
Pero pagka nasa IHL sila, sinusunod nila yung IHL, may proper procedure dyan. No? So those deprived of liberty due to the armed conflict, so pinoprotektahan din nila yung mga deprived of liberty due to the armed conflict. Example nito, yung sa Israel and Taliban. No? Kasi doon sa Israel, kalaban niya yung, yung Israel, ang kalaban niya yung, anong country to? Israel versus, teka lang nakalimutan ni Sir. Init kasi. Initan si Sir kaya napapaso yung ulo, nakalimutan. So yung Israel, ang kalaban niya, yung country na, ano ito? Teka, research ko nga. Kalimutan ni Sir eh. Miss Embrador, ano nga yun? Anong country? Anong kalaban ng Israel? Anyways, wait lang, re-research natin pause ko muna. Paano ba mag-pause dito? Nag-mention din mo ganina nga Ayun. dili. Uy, guys, naalala ko na. Sorry medyo mainit kasi dito sa Boracay, kaya medyo nakakalimut-kalimutan ni Sir. So, balik tayo dito sa those deprived of liberty due to armed conflict. So, kung babalikan natin yung country ng Israel, no? Kalaban nila Palestine. So, kung mapapansin nyo, meron kasing dalawa kasi yung territory niyan. Yung territory ng Israel and yung territory ng Palestine. Ngayon, doon sa territory ng Israel dito, sa loob niyan merong territory yung Palestine. So dahil at war sila, pwede na bang girahin ng Israel yung nakapaloob sa kanila? Let's say for example, dito, paano ba to? Basta yun na yun, ito yung country niya na Israel. Meron ditong parang isang patch ng land na panay Palestinian. At nandito yung Palestine. Dahil war sila, pwede bang girahin ng Israel to? Hindi nila ginawa yun because they are abiding with the IHL. So yun yung ibig ko sabihin. So yung mga deprived of liberty due to armed conflict, hindi din sila makalabas, rin sila, naiipit sila sa digmaan, pero hindi sila dinidigma ng Israel kahit na nasa loob na sila ng country nila. So yun, no? So moving on. How does IHL protect? No? Paano ba sir nakakapag-protect itong international humanitarian law? Napapractice ba to sir? Nangyayari ba to sir? Parang hindi naman. No? Tingnan natin. No? So requires party to distinguish between fighters and civilians. So pagka sa rules of war, alam na yan ng mga generals, ng mga commander-in-chief, ng mga president na kailangan nating sumunod sa mga existing law. So pagka meron tayong digmaan, meron tayong kailangan nating i-identify kung sino yung mga fighters and sino yung mga civilians. Kasi kung mapapansin nyo, kung manonood kayo ng mga war movies or sa mga American movies ng mga digmaan sa Iraq or whatsoever, dinidistinguish muna nila kung yun ay civilian settlement, yun ba ay mga fighter settlement, no? So talagang very keen sila kasi ayaw nila makasuhan sila ng war crimes, no? So how does IHL protect? So they require to these parties to distinguish between fighters and civilians. Pag may digmaan na, syempre isi-separate na nung country at war yung kanilang mga civilians sa fighters. Yung mga civilians nila papupuntahin nila sa isang lugar and then yung mga fighters nila ikakalat na nila. So prohibit attacks on civilians. Pinagbabawal daw atakihin ng civilian. Prohibits indiscriminate attack on the use of weapons that do not distinguish. Pinagbabawal din daw ang paggamit ng mga weapons or armas na hindi namimili kung sino yung tinatarget. Example, atomic bomb, nuclear bomb, chemical attacks. So yung mga anthrax, no? So pag naamoy mo yan, tsugi ka na. So yung mga weapons na hindi nagdi-distinguish daw, hindi namimili ng target, no? So requires care for wounded, sick, and shipwreck and protect medical personnel. So yung isa, pinoprohibit maatakihin ng civilian. Pangalawa, requires care for the wounded and sick. Yung mga hindi na pwedeng lumaban, pinagbabawal nilang patayin, no? So prohibits or limit the use of weapons and methods that are particularly cruel and cause unnecessary suffering. Ito yung mga weapons na mga nagkukos ng unnecessary suffering. Example, chemical weapons, no? So yung suffering na yon, pag hindi mo maramdaman ngayon, sooner or later it will develop into cancer, yung mga ganon, yung mga nuclear radiation. So yung mga poisoning, bawal din yan sa digmaan. Let's say for example, poisonin mo yung mga rivers, yung seas, para walang, alam mo yung mga something like that. So bawal yon, no? Pinililimit ng war yon.
So, okay, moving on. So, Republic Act 9851, Act on Crimes Against IHL, Genocide and Other Crimes Against Humanity. So, crimes against humanity na to. Crimes against humanity na tayo. So, this, papasok na tayo sa ating penal code, no? So, Republic Act 9851, signed on December 11, 2009, o bago lang. Regional Trial Court in the Philippines have jurisdiction in prescriptability of offense, reclusion perpetua, and up to 1 million peso fine, so maximum penalty. So dito sa ating bansa, pwede na rin pala tayo mag-try or mag-trial ng act on crimes against IHL or genocide or other crimes against humanity. No? So pwede na pala tayo mag-try 9851 ng crimes against humanity. So individual crime responsibility, individuals are criminally responsible for violation. Individuals daw, pwede ring makasuhan nito. So the ICRC act as a point of preference on IHL, providing technical support to legislators but plays no role in the prosecution and punishment of crimes covered in 9851. The International Red Cross. Ano ba yun? Basta, International Committee for Red Cross pala ibig sabihin nito. The International Committee for Red Cross acts as the point of preference on IHL. Kasi itong Red Cross, international organization siya, na siya yung point of preference natin sa IHL, providing technical support to legislators. So yung mga past experience nila, so yung mga technical knowledges nila regarding the international crimes or international warfare, pwede nilang isupplement sa ating trial court or sa ating batas, but plays no role in the prosecution. So paglilitis and punishment of the crimes covered by 9851. So ang Red Cross, pwede sila mag-provide ng technical knowledge, technical analysis sa mga crimes and penalties, but they have no role in prosecution and the punishment. So hindi sila kasali sa pag-punish, so pagpaparusa doon or pagtatrial doon sa mga kriminal. Next. Punta na tayo dito sa ating tinatawag na Republic Act 10530 or Republic Act, the Red Cross, and the Other Emblems Act of 2013. No? So kung mapapansin nyo, ito ang tinatawag nating Red Cross. No? Familiar na tayo dyan pag sinabing Red Cross, dugo, donate ng dugo, mga civic medical activities, yan, marami ang Red Cross na yan. Mga volunteers, di ba? So mga doctors, so anything na mayroong calamity sa atin, ang Red Cross lagi nandyan. Dito sa baba niya, ito ang tinatawag na Red Crescent. So itong Red Crescent na to is the same with Red Cross. Ang pinagkaiba lang niya, kasi itong Red Crescent na to, as far as I know, is para sa mga Islam countries. So kaya siya crescent, kung papansin nyo. No? So in this one is the red diamond. So itong red diamond na to, ito ay ginagamit ng countries ng Israel naman, no? So same organization sila but iniiba nila yung kanilang mga emblems depending on their geographical location or yung mga religious something siguro, no? So Red Cross, ito majority to English countries, European countries, America, ito ang gamit. Dito yung mga Islamic countries. And this one is the Israel, no? So ito yung symbol ng red diamond nila or red diamond nga. So at least alam nyo. Hindi buong mundo Red Cross. So, pero dito isang country lang gumagamit nito, Israel lang. As far as I know. So double check natin mamaya. So it came into effect in 2013, punishes the misuse of 3 emblems and translation of the word or any political language and dialect. Purpose is irrelevant. Penalty for misuse resulting in death of serious bodily harm. Okay. So ibig sabihin nito, the Red Cross Emblem Act of 2013. Itong Red Cross na to ay tinatawag na trademark, parang registered trademark na siya. Ang ibig sabihin nito, kung hindi ka Red Cross, bawal mo tong gamitin. Ngayon, pag ginamit mo to, you will be punished for Republic Act 10530 or reclusion perpetua habang buhay ng pagkakakulong, or ito yung fine mo, 500K to 1M. Sir, saan ba ginagamit? Sir, paano yan? Wala namang gumagamit ng ganyan, ng mga, ba't naman gagamitin yan? Misuse, misuse. Kasi di ba naalala nyo, sabi doon sa International Human
humanitarian law, bawal patayin yung mga medical personnel or bawal atakihin yung mga medical personnel. Ang pinapunish nitong Republic Act 10530 is yung mga tao na gagamit nito for different purpose. Let's say for example, hindi ka medical practitioner, pero ang ginawa mo, yung truck mo, kinabitan mo ng Red Cross, no? Siyempre, pagka nakikita nung kalabang party mo na may paparating na Red Cross, hindi nila aatakihin yun. E bigla kayo lumabas, mga naka-uniform kayo ng Red Cross, magda-down guard sila. Kasi hindi naman alam nila na hindi kayo kalaban kasi Red Cross nga eh. So medical staff kayo. Tapos bigla nyo silang pinutukan. Binaril nyo sila, niratrap nyo sila. So yun yung ibig sabihin nun, misuse of the emblem. Kasi bawal nga yun atakihin eh. Tapos biglang kayo parang nag-uniform ng Red Cross para lang ma-atakein yung kalaban. So yun yung pinapunish nun, no? So misuse. Next. So IHL principles or international humanitarian law principles. So first is distinction, no? Basahin natin distinction. Parties to the conflict must at all times distinguish between the civilian population and those directly participating on hostilities and between civilians, objects, and military objectives. So ibig sabihin nito, para ang principles daw or yung pinaka-basic na gustong mangyari ng IHL is ma-distinguish kung sino yung combatant and non-combatant, no? So kailangan pag nasa digmaan kayo, dapat kaya tayo may tinatawag na uniforme. No? May uniforme tayo para alam ng kalaban natin na combatant tayo at civilian. So isang malaking bagay na nakakapag-distinguish ng military personnel and civilians is the uniform. So kaya, di ba napapansin niyo meron tayong batas na bawal tayo magsuot ng uniform ng mga military personnel? Yun yung iniiwasan natin. Kasi baka misfire tayo. Yung mga civilian na nagsusuot ng mga military uniforms, mga police uniforms na pamporma, so bawal yun. Ito yung ibig sabihin nun. Gusto kasing ma-distinguish kung sino yung combatant sa non-combatant para at least maiwasan. So next. So yan o, di ba? So pagka ito, dito tayo sa mga tropa natin, hindi natin alam kung civilian ba sila o combatant. Hindi mo alam eh. Hindi naman sila naka-uniforme, naka-civilian sila na nakasabit-sabit yung mga mga arms nila. So ibig sabihin mga most likely mga terrorist to kasi hindi to country. Kasi pag country, establish ang military setup nila. No? Katulad nito, military setup sila or nag-a-abide sila sa laws of war. So mga ganito, naka-uniform sila. Okay? Next. So distinction, general rule of civilian protection. So kailangan ang distinction, ang priority niyan is the civilian protection. So when in doubt, a person or object is considered civilian. So pagka daw tayo ay sundalo or when in doubt daw tayo sa ating operation, treat it as civilian. Daw, no? So ba't ko sinasabing daw? Kasi syempre, pag nasa uniform service ka na or nasa combat ka na, iba rin, no? Pero as far as the law goes, when in doubt, a person or object is considered civilian. So ganun, no? So distinction, parties to the conflict shall, to the maximum extent feasible, avoid locating military objectives within or near densely populated areas. So even a temporary military presence can create a dangerous situation for civilians, areas, and persons. So to the parties of the conflict, to the maximum extent feasible, sa as much as possible or hanggat kaya daw, avoid locating military objectives within or near densely populated area. Ano ibig sabihin nito? As much as possible daw, yung mga military camps daw natin ay ilayo natin sa densely populated area. Bakit? Siyempre, to avoid casualty pagka nagkasugudan na. No? So, yung mga kampo natin, mga kampo ng military natin, kung mapapansin nyo, yung kampo ng mga military natin, nasa malalayong mga lugar, yung mga combatant. So, yung mga mapapansin nyo, dito sa atin sa Bislig or dito sa lugar natin, maraming military camps dito kasi siyempre dito yung mga kalaban eh. Pero kung sa Manila, yung populated talaga, andun sila, headquarters lang yun nandun, hindi yung mga combatant. Dito naman sa atin, sa area natin, yung camp naman ay wala sa sentro, di ba? Kung mapapansin niyo, wala sila sa Mangagoy or sa sentro mismo. Nandun sila sa medyo malayo-layo para at least pagka nagkabakbakan, hindi madadama yung mga populated area. Next,
So ito, example, no? So ganito daw, proportionality, bawal yan. Ito, kung ito yung mga military mo, dito nakatago, tas ito yung civilian, sumugod yung kalaban mo, edi goodbye na to lahat. So kaya iniiwasan yan, basic yan, no? Alam na ng mga generals natin yan, ng mga previous generations. So proportionality, it is prohibited to launch an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injuries to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated. Ano ibig sabihin yan? Yung proportionality daw, no? So, ibig sabihin nito, ito yung proportionality. Pag nandito yung military area tapos may mga civilian dyan, pinutukan nila, mababiolate nila yung international humanitarian law. So, bawal daw yun, no? Ulitin ko, prohibit a launch attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilian, or damage to civilian objects, or combination thereof. So, bawal daw yun, no? Pero, syempre, dapat kasi, yung kabilang party din, hindi rin dapat sila pumesto dito sa civilian area kasi ginagamit nila as cover to eh. So depende na yan sa mga lawyers ng ano. But as far as the IHL goes, bawal magpaputok to, itong mga tank na to, as far as kung may mga civilians dito. Kasi proportionality, mababiolate nila yung principle of proportionality. Therefore, makakasuhan sila. So precaution, so next principle is the precaution. So we must take all feasible care in the choice of means and methods of attack with a view of avoiding in any event of minimizing incidental loss of civilian life, injury to civilians, and damage to civilian objects. So kung mapapansin nyo, precaution na naman to protect human life or civilian life, no? So as much as possible daw, no? So yung damage daw dapat is ma-minimize to avoid yung damage to civilian. So kaya pinagbabawal yung mga weapons na mga hindi pinpoint, yung mga weapons na mga hindi doesn't choose who's the victim. So mga chemical attacks, yung katulad niyan, yung mga weapon of mass destruction, nuclear, atomic bomb, pag nabomba na yan, wala nang pinipili yan, lahat na yan. So mababiolate na dyan yung unang-una, proportionality, and then the precaution. So next. So limitations on the means of methods of warfare. So the right of the parties to the conflict to choose methods and means of warfare is not unlimited. So yung paggamit daw ng mga weapons is hindi daw unlimited para lang manalo. So dinidistinguish daw yung mga weapons na pwedeng gamitin. So kung mapapansin nyo, yung mga tanks, mga guns, yun yung mga ginagamit, airplane. So as much as possible, specific yung target nila para hindi may yung mga casualty sa civilian. So limitations on the means and method of warfare. It is prohibited to employ means and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering. So yan yung mga yan. Mga damages, yung mga chemical warfare, yung mga nabubulag, nagkaka-cancer. So a limitation in means and methods of warfare. It is prohibited to employ means and methods of warfare of a nature to cause severe and long-term damage to the environment. So poisoning, no? Bawal yan. Yung mga, kasi may iba dati, yung mga old method, pinopoison nila yung mga river para walang mainom na tubig yung mga kalaban nila. So may mga ganon. So bawal yan. Bawal yung makadamage ka sa environment. Kasi ang ano lang naman ng war, ang purpose ng war is to overthrow the other side of the government. So tatalunin. Pero yung mga civilians, hindi naman yan i-exterminate. Iko-conquer lang nila yung current government. So iniiwasan sa war na patayin yung mga civilians and destroy yung environment. Yung the only purpose of war is to, of course, overthrow the existing government and siyempre i-conquer nila yun para at least makuha nila yung resources and all. So, okay. Next. So, even wars have limits, no? Yung war daw may limits. So, kita niyo yung damage ng war. So, thank you. And that's it for our short lecture sa ating International Committee for Red Cross presentation on international humanitarian law. So
Thank you for listening, and yun lang. See you next lecture, and I'll post it with your new activities. Thank you. Bye-bye.